Papatayin kita. Ako si Lu Yunhong. Dati akong pangatlong anak ng mayamang pamilyang Lin sa Cloud City, pero napalitan ako nung bata pa. 3 taon na ang nakalipas nang mahanap ako ng pamilyang Lin, ngunit hindi ako. Nalagay lang ako sa sitwasyon. Huwag bitawan niyo ako. Ng aking sariling mga magulang, kuya, ate, at ampon na kapatid. Ako mismo ang ipinakulong nila, dumanas ng matinding hirap. Hindi ako. Nalagay lang ako sa sitwasyon, hindi ako. Lu Yunhong, Narito. pwede ka nang lumabas ngayon. Kahit na napakulong ng walang kasalanan, ang 2 taon kong pagdurusa sa bilangguan. Desisyon kong huwag nang maghabol, ituring na lang bilang bayad sa utang na loob sa pamilyang Lin. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilyang Lin. Salamat, pulis. Nakalaya na ako, oras na para bumalik sa aking mga magulang ampon na nag-alaga sa akin sa loob ng 19 na taon upang maglingkod sa kanila. Yunhong, sa wakas tumawag ka na. Yunhong, miss na miss ka na namin ni Mama at Papa. Papa, Mama, Ate. Miss na miss ko rin kayo. Bunso, sa loob ng 2 taon, isang email lang ang nakuha namin. Bakit hindi ka man lang tumawag? At hindi mo kami pinapayagang makipag-ugnayan. Kumusta ka nitong 2 taon? Mama, Papa, nabayaran ko na ang utang na loob sa pamilyang Lin. Pwede ba akong bumalik sa pamilyang Lu? Yunhong, ikaw ang magiging panganay na anak ng pamilyang Lu magpakailanman. Ang pinto ng pamilyang Lu ay laging bukas para sa iyo. Pupunta na ako ngayon sa Cloud City para sunduin ka. Ayusin ko na ang pribadong eroplano. CJ. Mula ngayon, ako si Lu Yunhong. Babalik ako bilang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya sa Dragon Country, ang pamilyang Lu. Ako at ang pamilyang Lin. Wala nang anumang koneksyon. Sakay na. Hauran, bagalan mo, delikado ito. Probinsyanong istorbo, anong alam mo? Nawalan ng hangin. Kuya, anong nangyari? Natakot ako, nabangga ni third brother ang tao. Hindi ako. Hindi ko siya nabangga, si Bunso. Mama, sabi ni third brother, ako na lang. Ampon naman ako. Kung mapapalitan ko si third brother, mababayaran ko ang utang na loob ni Mama at Papa sa pag-aruga nila sa akin sa loob ng maming taon. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Paano ko kayang pabayaan? Lu Yunhong, pang-api mo sa kapatid, okay lang sana. Ngayon may namatay na, ipapasa mo pa sa kanya ang sisi. Napakasama mo talaga. Hindi po, Papa. Na-frame lang ako. Hindi ako ang nakabangga. Si Haoran ay aming panganay.
Sa pamilya Lin lumaki siyang matapat, hindi siya nagsisinungaling. Ikaw ang nakabangga, tapos ipinasa mo sa kanya. Napakababa ng moral mo. Hindi ka karapat-dapat sa apelidong Lin, lalong hindi maging Lin. Gusto mo pang idawit ang kapatid? Dadalhin na kita sa presinto. Ano pang hinihintay mo? Sakay na. Lu Yunhong, nakita mo na ako. Wala man lang ba? Ano ba ang natutunan mo sa kulungan sa 2 taon? Alam mo palang 2 taon akong nakulong. Puro masasamang loob ang kasama ko. Anong matututunan ko? Ikaw ang nakabangga at tumatay noong 2 taon. Ngayon nagpapakaapi ka pa. Para kanino? Uwi na tayo. Ako ay Lu, hindi Lin, bakit ako uwi sa inyo? Ano ang sinabi mo? Noon pa sinabi mismo ng tatay mo, hindi ako karapat-dapat sa apelidong Lin. Hindi karapat-dapat maging Lin. Ikaw ang nakabangga at tumatay noong 2 taon. At idinawit pa ang kapatid. Galit lang noon si Papa. Sigish, pag-uwi ko, kakausapin ko si Papa. Papayagan niyang ibalik ang apelido mo. Uwi na. Yang apelidong yan. Wala akong pakialam. Mula ngayon, wala na akong kinalaman. Sa pamilya Lin, Nagmamalaki ka na? bitawan mo ako. Ayaw kong umuwi. Ayaw kong umuwi. Gusto mong pahiyain ang pamilya Lin sa itsura mong yan? Panaginip lang. May gagawin muna ako sa bahay ng mga Lin. Pasensya na, hintayin niyo muna ako. Mapa, si Bunso, diretso na kayo sa bahay ng mga Lin. Sunduin na natin siya sa Lin, sige. Ngayon kasi. Kaarawan ni Yunhong, noong mga nakaraang taon. Pinapadala ko lang ang regalo sa Lin ngayon. Dala natin ang regalo at personal natin siyang susunduin. Yunsuan, maghanda tayo ng malaking regalo para sa pamilya Lin. Alam ni Yunhong ang pasasalamat sa nagpalaki sa kanya. Nakuha natin ang napakabuting anak na ito. Dapat talaga tayong magpasalamat ng lubos sa pamilya Lin. Tama. Ngayon, siguradong. Naghahanda ang pamilya Lin ng birthday party para kay Yunhong. Kaya pinanatili natin siya. Ang regalo natin sa kanya ay hindi dapat pangkaraniwan. Huwag tayong magpahiya sa mga bisita. At ikahiya ng ating minamahal na anak. Tatay, nanay, ako na ang bahala. Tara, puntahan na natin si Yunhong. Sech, sunduin na natin si Yunhong. Tara na. Pinag-isipan mo sirain ang bunso, pero iniisip pa rin niya na paglabas mo. Wala kang magandang cellphone. Pinadala niya ito pa sa'yo. Kahit na, medyo luma na, bago pa rin. 3 taon na, pero sa tingin mo pa rin. Karapat-dapat lang ako sa mga gamit ni Lin Hauran. Ito ang pinakabagong modelo, hindi mo ito mabibili sa market. Ikaw pa ang mapili. Huwag kang maarte, kung ayaw mo, huwag. Ito ang bunso, 3 taon na ang nakalipas. Sinadya niyang umakyat ng bundok para humingi ng anting-anting para sa kaligtasan ko. Siya ay mabait at maalalahanin. Hindi katulad. Nang inakala ko, 3 taon na ang nakalipas, umakyat ako sa bundok ng makaluhod. Para humingi ng anting-anting para sa kanya. Ngayon, akala nila galing kay Lin Hauran. Talaga nga, ang mga Lin, hindi karapat-dapat sa pagmamahal ko. Pag uwi mo, huwag mo siyang palaging pag-initan. Sa bahay, huwag kayong mag-agawan para sa atensyon. At gawing magulo ang tahanan. Pakinggan mo, kung susunod ka, hindi ka pababayaan ng pamilya Lin. Kuya, bakit ngayon ka lang umuwi? Hauran, Hauran. Lu Yunhong. Bakit ka lumabas, kuya? Hindi ba't sinundo mo si Bonso sa GYM? Nauna na siyang umuwi. Ngayon kasi, labas na si Yunhong sa bilangguan. Kaya sinundo ko na rin siya. Mukhang ayaw ni Second Miss Lin na lumabas ako. Hindi naman, miss na rin kita ni At. Mamayang gabi, may malaking handaan. Umakyat ka na at mag-ayos. Magbihis ka ng maayos. Ate, ito ang espesyal na regalo ko sa'yo para sa iyong karawan. Sana magustuhan mo. Salamat. Maligayang kaawan, ete. Salamat, Bonso. Sana laging maganda ang ate. Salamat, nagustuhan ko ito. Nga pala,
May regalo rin ako para sa'yo. Woo, ito ang paborito kong Star of the Sea Watch. Salamat, ate dalawa. Ito para sa'yo. Salamat, ate dalawa. Ito ang unang regalo mo sa akin. Gustong gusto ko ito. Ate dalawa, sumama ka sa akin, may sasabihin ako. Binibining Lin dalawa, huwag ka nang magpanggap. Hoy, ikaw. Mukhang lahat sila ay nag-isip na hindi ako makakalabas ng bilangguan ng buhay. Kaya ginawa nilang kulungan ng aso ang lugar na ito. Sige na. Sa wakas, sa gabi na ito, sasabihin ko sa kanila ng malinaw. Ako at ang pamilya Lin ay tuluyan ng maghihiwalay. Ginoong pangatlo. Ginoong pangatlo, nakabalik ka na. Wrong shoe. Ginoong pangatlo, nasugatan ka. Sandali lang. Sa pamilyang ito, si Rongshu lang ang tunay na mabait sa akin. Ginoong pangatlo, nasugatan ka, kailangan mong mag-ingat. Huwag masyadong mabasa. Rongshu. Kamusta ang buhay mo nitong mga nakaraang taon? Ginoo, okay lang ako, ikaw ang dapat alalahanin. Ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lin. Pero mas masahol pa ang kalagayan mo kaysa sa isang katulong. Ngayon nakulong ka pa. Paano ka na kaya sa hinaharap? Rongshu, okay lang ako sa hinaharap. Hisaw ka sa akin. Ginoong pangatlo, sa hinaharap, sumunod ka na lang sa magulang mo. Huwag mo nang galitin si Ginoong pang-apat. Nitong 2 taon na wala ka, si Ginoong pang-apat ay nakuha ang pabor. Ang pinakamayamang pamilya sa Yangcheng, ang pamilya Lu, kaya mas pinahalagahan siya ng magulang mo. Ang pinakamayamang pamilya sa Yangcheng, ang pamilya Lu. Nitong 2 taon, tuwing kaawan ni Ginoong pang-apat, maaming regalo ang ipinadala ng pamilya Lu, sinabi ng ina sa ama. Tiyak dahil noong nasa Yang University, si Ginoong pang-apat, napakagaling ng kanyang mga marka, kaya napansin siya ng isang trustee. Ang pinakamayaman sa Yangcheng na si Lu Wenhua. Lahat ng ito ay dapat sa iyo, Ginoong pangatlo, kung noon lang. Hindi ka napalitan. Lahat ng ito ay talagang sa akin. Pareho ang aking kaarawan at nilinhawran. Iyak regalo sa akin ang aking mga magulang. Ang kinuha ni Lin Haoran. Rongshu. Sabihin mo kay Lu Yunhong na pumunta agad sa bulwagan ng Piging. Magsisimula na ang birthday party. Sich, kuya. Isasama ko na si Third Young Master. Third Young Master. Ilang araw na naghanda si tatay at nanay para sa birthday party na ito. Napakaganda. Parehong araw ng kaawan mo at ni Fourth Young Master. Malamang may sorpresa rin sila para sa'yo. Mag-ayos ka. Masaya sila kapag nakita ka ni tatay at nanay. Siguradong masaya sila. Sayang. Hindi na ako interesado sa kanya. Mapalad talaga sina MR at MRS Lin. 3 anak, lahat magagaling. Lalo na si Young Master Hauran. Balita ko, pinahahalagahan siya ng Lu family, ang pinakamayaman sa Yangcheng. Taon-taon, binibigyan ng Lu family si Young Master Hauran. Ang mamahaling birthday regalo. 22 birthday na ito ni Young Master Hauran. Unang taon niya sa lipunan. Ano kaya ang sorpresa ng Lu family? Ang Lu family ay 100 taong pamilya sa Longguo. Anuman ang regalo, pagpapahalaga ito sa aming pamilyang Lin at kay Hauran. Nagpapasalamat ang pamilyang Lin. Personal kong pasasalamatan si Chairman Lumamayang Gabi. Ano? Darating din si MR Lumamayang Gabi? Bibigyan ni MR Lu si Hauran. Ang regalo para sa kanyang 22 birthday mamayang gabi. Isang malaking karangalan iyon. Nandito na ba si Young Master Hauran? Gusto ko na siyang batiin. Nandito na si Young Master Hauran. Lu Yunhong, hindi ba sinabihan kitang magpalit ng damit? Bakit ito pa rin ang suot mo? Gusto mo bang ipahiya ang pamilyang Lin? Simula nang dumating siya sa Lin family, laging sumasalungat sa akin. Alam mong birthday party ito ni Hauran. Para sa kanyang 22 birthday, ngunit ang suot mo ay damit mo noong nakakulong ka. Nagdadala ka ng malas. Si Lin Eldest Young Master ang nagpilit sa akin na pumunta. Akala ko may kinalaman sa akin. Yun pala. Birthday pala ni Lin Haoran. Ano, hindi ba mahalaga ang birthday ng bunso? Naiinggit ka na naman sa kanya. Tama na. Kapag birthday mo, ipag-organize ako ng personal na keke. Alam mo ba kung kailan ang birthday ko? Abala ako araw-araw. Paano ko matatandaan lahat? Eh kayo. Ayaw kong magreklamo. Ngunit kayong lahat.
Paulit-ulit na nagsasabing pamilya ako. Pero hindi alam ng aking pamilya na araw ng kapanganakan ko at nilinhawran ay magkapareho. Magkapareho ng araw. Luyunhong, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Pareho pala kayong kaawan ni Haoran. Ito, para bang pinabayaan ka namin? Hindi ko ba nasabi? Haoran, anak. Ang hipon na ito ay sariwang inilipad dito kaninang umaga. Tikman mo. Haoran. Heto na ang long life noodles. Tikman mo. Woo, ang sarap. Nanay, paborito ko ang pansit na luto mo. Nanay. Ngayon. Ay kaarawan ko rin. Nga, magluto ka ng pansip para sa ikatlong Ginoo. Halika. Sabay-sabay nating batiin si Haoran. Maligayang kaawan. Maligayang kaarawan. Basta nakalimutan lang ang kaawan mo. Kailangan bang ganyan ang reaksyon? Yunhong, alam mong kaarawan mo ngayon. Dapat mas inayos mo ang sarili mo bago ka pumunta. Ayusin. Ang suot kong damit na ito ay binigay ng mayordomo noong pumunta ako sa inyong angkan ng Lin. Bilang pamalit, ang angkan niyong Lin ay hindi kailanman bumili ng kahit isang damit para sa akin. Paano ko ayusin? Impossible. Bawat buwan ay nagbibigay kami ng bagong damit para sa lahat. Siguro mag-aksaya ka. Ilang bises lang suot ay itinatapon na. Kaya wala kang bagong damit. Ginoong Lin, mali ka. Ang taong tinutukoy mo ay dapat ang paborito mong nakababatang kapatid. Si Lin Haoran. Hindi ako. Nagdadahilan ka pa. At tawagan ko na si Rongshu. Kuya, ganito kasi. Si Yunhong nito ay walang masyadong kaibigan sa Yunchen. Hindi rin naman kailangan ng pakikisalamuha. Pero iba kami ni Bonso. Dumarami kami sa maraming okasyon. Kaya, pansamantala kong kinuha ang kota ng damit ni Luyunhong. At pinaghati-hasyan namin ni Bonso. Pinayagan ito ni Inay. Yunhong, kahit nasa bahay, ay hindi ka binilhan ng damit, pero bawat buwan ay mayroon. Binigyan ka ng 50,000 piso para sa allowance mo. Talaga bang? Wala kang biniling kahit isang bagay. Ma, hindi ba 30,000 bawat tao bawat buwan? Kakabalik lang niya, para saan ang napakaraming pera? Malaki na ang 50,000 na ubos mo bawat buwan. Wala kang biniling damit, hindi mo alam kung saan napupunta ang pera. Ngumingiti ka pa? Dinala ka rito para mamuhay na maganda. Dapat magpasalamat ka, hindi maging katatawanan. Dito, pinapahiya mo ang pamilya Lin sa lahat. Yunhong, malaking pamilya tayo. Mahalaga ang mukha. Para magbigay ng mukha, kailangan. Nakakuha ako ng pera mo. Pero ng pamilya Lin, wala akong nakuha kahit piso. Impossible, 50,000 bawat buwan, siguradong. Naibigay sa bank account mo. Isipin mong mabuti. Wala talaga. Nagsisinungaling ka pa. Kulang ba sa 50,000 ang pamilya Lin? Kapag nagpakain ang ikaapat na anak ng pamilya Lin, 50,000 pa lang, hindi makukuripot ang pinakamayaman sa lungsod. Sa 50,000, di ba? Sa tingin ko, sinasadya niyang gulo. Talaga namang, di maganda ang anak na pinalaki sa labas. Assistant Liu, imbestigahan mo ang bank transactions ni Luyunhong. Opo, Boss Lin sa account ng pamilya Lin. Wala ang pangatlong anak. Ano? Walang account. Boss Lin, wala talagang account para sa pangatlong anak. Gusto mo bang magbukas ng account ngayon? Ako, ang tunay na anak ng pamilya Lin, 3 taon nang nakabalik. Wala pala ang pangalan ko sa family account. Ang galing niyong mag-alaga sa akin. Ang tunay na anak, hindi pinapayagang magbukas ng account. Hindi makatarungan yan. Ang ampun na anak, 30,000 bawat buwan. Ang tunay na anak, wala kahit piso. Grabe ang pagtatangi. Yunhong, pasensya na. Nakalimutan ng nanay. Bukas, dadalhin kita ng nanay sa bangko para magbukas ng account. Lagyan ng 50,000. Bibilhin mo ang gusto mo. 50,000. Napakalaki noon, in Ralin. Itago mo na lang, ibigay mo kay Lin Haoran. Ano nang sinasabi mo sa nanay? Yunhong, alam ng nanay na nasaktan ka. Pero mas kawawa si Haoran. Hanggang ngayon, hindi pa niya nakikita ang tunay niyang magulang. Iba ka sa kanya, may nagmamahal sa iyong magulang. Pwede bang magbigay ka ng konti kay Haoran? 3 taon na akong nakabalik sa pamilya Lin, araw-araw nagugutom, nagiging saksi, nakukulong. Kung ganito ang trato sa tunay na anak ng pamilya Lin, mas mabuti pa na huwag. Tumigil ka. Mahal, ikaw, nakulong ka ng 2 taon. Hindi ko naman inisip na ikahihiya mo ang pamilya Lin. Ngayon, dahil lang sa kaunting pera, nag-ingay ka rito. Anong klaseng asal yan? Kung gusto mo ng pera, sabihin mo ng diretso sa amin. Bakit hindi mo sinabi noon? Bakit ka nagkakagulo ngayon? Bibigyan na kita ng seki ngayon. Kuya, may mga mahalagang bisita pa kaming darating. Huwag mong galitin si tatay. Dumating na si Ji Haoran.
Luyunhong, nang api ka na naman sa bunsong kapatid, no? Haoran, ayos ka lang ba? Haoran, hindi ka ba nasaktan? Ang sakit. Luyunhong, alam mo namang. Malaking araw ito para sa bunsong kapatid. Sinadya mo pa siyang saktan. Huwag kang magpakalabis. Ikaw, suwail na anak, humingi ka ng tawad. Humiling ka ng kapatawaran. Humingi ng tawad? CJ, pasensya na. Ayos na ba? Luyunhong, nababaliw ka na ba sa pagkakulong mo? Ikaw, suwail na anak, tingnan mo kung paano kita paparusahan. Ako, Ginoo, Yunhong, alam ni nanay na nasaktan ka. Pero sobra ka talaga. Mag-apologize ka na kay Haoran. Naku, nanay, sobrang pinoprotektahan mo siya. Luyunhong, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Haoran ngayon. Magsisimula na ang birthday party. At sa ginawa mong ito, kapag dumating na ang mayamang si Lumamaya, isipin niya, hindi marunong magandang asal ang pamilya natin. nanay, okay lang kahit nasaktan ako. Pero nadumihan ang gamit ko. Ito pa naman ang espesyal na inihanda para salubungin si Chairman Lu. Ngayon, nadumihan ito ni third brother. Anong gagawin natin? Ayos lang, ayos lang. Papadalahan ka agad ni nanay ang Lin Department Store na magpadala ng pinakabagong sweet sa iyo. Huwag kang malungkot, bansong kapatid. Kapag dumating na si Chairman Lumamaya, masasaktan si Madam Lu kapag nakita ito. Linhaoran, sinasabi mo bang ang pinakamayaman sa Yangsheng? Ang pangulo ng pamilyang Lu, si Lu Wenhua, ay darating mismo para magdiwang ng birthday mo at magbigay ng regalo. Mag-aalala si Madam Lu sa'yo. Tatay, nanay, hindi pa rin sumasagot sa tawag si Yunhong. Birthday niya ngayon. Siya ang bida. Siguradong lahat ay nakatuon sa kanya. Saan siya makakaroon ng oras para sumagot sa tawag? Pumasok na lang tayo ng direkta. Sorpresahin natin siya. Sige, bilisan na natin. Miss na miss ko na siya. Third brother, huwag mo na akong sasaktan pa. Luyunhong, ama ka, ang mga inanyayahan naming mahalagang bisita ay ang pamilya ni Chairman Lu. Payo ko sa iyo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa bunsong kapatid ngayon din kung hindi. Kung hindi, ano ang mangyayari? Kung hindi, palalayasin niyo ako. Sa pamilya Lin ngayon, kahit hindi niyo ako. Palalayasin sa pamilya Lin, gusto ko na rin. Putulin ang relasyon sa inyo. Putulin ang relasyon? Ikaw, masamang tao, ang lakas ng loob mo. Magbanggit ng pagputol ng relasyon? Yunhong, sinasadya mo bang saktan ang puso ni nanay? Putulin ang relasyon. Kakalabas mo lang sa bilangguan, maliban sa pamilya Lin. Saan ka pa pupunta? Saan pupunta? Huwag na po kayong mag-abala, tita. Tita, Yunhong, ikaw. Luyunhong, may konsensya ka pa ba? Ganito ka makipag-usap kay nanay? Kuya, tatay, nanay, kuya. Malamang dahil inago ko ang posisyon niya bilang binata ng pamilya Lin. Kaya siya nagtatampo. Kuya, huwag ka nang magtampo. Ako na ang dapat umalis. Bunso, akala mo ba talagang gusto niyang putulin ang relasyon sa atin? Malinaw na ginagamit lang niya ito para manginis. Kuya, bakit mo ginagawa ito? Walang utang na loob. Luyunhong, hindi ba gusto mong putulin ang relasyon sa aming pamilya Lin? Kung gayon, ibalik mo sa amin ang lahat. Ang bagay mula sa pamilya Lin, hubarin mo ang mga ito, hubad, hindi mo kayang hubarin. Talaga bang? Hindi mo kaya o ayaw mong bitawan ang kayamanan at karangyaan ng pamilya Lin? Ang tanga-tanga mo. Nagtatampo lang. Pananakot lang yan. Luyunhong, kung ayaw mong umalis, lumuhod ka na lang ngayon sa bunso at humingi ng tawad. Yunhong, magsorry ka na. Kapag nagtagumpay si Haoran sa hinaharap, maaari ka pa ring umasa sa kanya. CJ, Tigil. Ikaw, walang utang na loob. Talagang hinubad mo? Mukhang gusto mo talagang umalis sa pamilya Lin nga. Sa ganoong paboritong pamilya. Bobo ang hindi alis. Sakit sa ulo ng pamilya. Luyunhong, kung talagang determinado ka, utulin ang relasyon sa pamilya Lin, sundin ang batas ng pamilya. 60 palo. Pagkatapos ng 60 palo, kung kaya mo pang tumayo, at lumabas sa pintuan ng bulwagan. Hindi kita pipigilan. 60 palo, hindi biro yan. Yunhong, makinig ka sa akin, nanay. Huwag ka nang magtampo. Magsorry ka na sa kapatid mo. Kasalanan mo naman lahat. Kuya, hindi ko kailangan ng apology. Tumigil ka na, pwede ba? Ang bait talaga ng ika-4 na binata ng pamilya Lin. 60 palo, kaya bang tanggapin na ikatlong binata? Tumanggap, para lang siyang nagpapapansin.
Simulan na natin. Ngayon, lalabas talaga ako sa pamilya Lin. Ikaw, Yunhong. Yunhong, tumayo ka na. Dalhin ang pamalo. Hayaan mong malaman mo ang hirap. Hayaan mong malaman mo ang sakit. Hayaan mong malaman mo ang kahihiyan. Huwag mo na siyang paluin. Umalis ka. Aminin mo na ang kasalanan mo. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo sa gali? Lumayo ka. Hayaan mong putulin ko ang relasyon natin. Naghihintay sa akin sina tatay, nanay at ate. Pupuntahan ko sila. Nanay, kasalanan ko lahat. Hayaan mo akong magdusa para kay kuya. Anak, alam ni kuya ang kabutihan ng puso mo. Lu Yunhong, aminin mo na ang kasalanan mo. Kung mananatili ka ngayon, baka tanggapin ka pa ng pamilya namin. Tatay, huwag mo na siyang paluin. Yunhong, aminin mo na. Atay, kahit hindi aminin ni kuya ang kasalanan niya, sanay na ako. Huwag mo na siyang paluin, pakiusap. Yunhong, pakiusap ng nanay mo. Aminin mo na. Lu Yunhong, ganyan ka ba katigas ang ulo? Mamamatay ka ba kung aminin mo ang kasalanan mo? Gusto mo talaga ng palo? Aminin mo ba o hindi? Aminin mo ba ang kasalanan mo o hindi? Mula sa pamilya Lu ng Yangcheng, para sa kaawan ng binata ng pamilya Lin. Regalo para sa ika-negatibo 22 kaawan. Isang si Heiwan sa Yangcheng. Isang mag-isang villa sa Yangcheng. Isang supercar. Isang asul na brilyanteng relo. Isang suite na gawa ni Master Dana. At isang itim na gintong card ng pamilya Lu. Ang laki ng regalo ng pamilya Lu. Ang itim na gintong card ng pamilya Lu. Para lang sa mga Lu. Ito ang unang beses na ibinigay sa ibang apelido. Mukhang. Talagang pinahalagahan ng pamilya Wu ang ika-4 na anak ng pamilya Lin. Ginoo at Ginang Lin, napakabuti ng anak ninyo. Ang pamilya Lu ay napakalaki ng pagpapahalaga sa akin. Mga tauhan, dalhin ninyo siya palayo. Ayusin kita mamaya. Aray, Nakita mo ba, Lu Yunhong? Ganito ako kamahal ng pinakamayamang pamilya sa Yangcheng, ang mga Lu. Kahit na, ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lin. Ano naman, ginawa kita. Parang daga sa kalsada. Ginoong Lu, sa kabila ng inyong abalang schedule, narito kayo. Sa kaawan ng aking anak. Talagang malaking karangalan para sa pamilya Lin. Walang anuman, Ginoong Lin ang pamilya Lin ay nakapagpalaki. Ng napakagaling na anak. Karangalan ito ng pamilya Lin. At lalo na ng pamilya Lu. Nasaan ang kapatid? Nagkatago ba siya? Para magbigay ng sorpresa. Narito rin si Lu Yunsuan, ang anak na babae ng pamilya Lu. Baka naman, interesado ang pamilya Lu sa panganay ng pamilya Lin? O gusto ni Fourth yung master na mag-arrange marriage? Ang anak na babae ng pamilya Lu, 26 na rin ngayong taon. Ang guest of honor ngayon, nandito. Hello MRS Lu, maraming salamat sa mga birthday gift na pinili ninyo para sa akin nitong 3 taon. Gusto ko talaga ang lahat ng regalo. Sa 3 taong ito, wala akong handa para sa iyo. Ano, nagkakamali ka yata? Sino ka? ate, tulungan mo ako. Kumusta yung Suanji? Ako si Lin Haoran. Ate, tulungan mo ako. Umalis ka. Haoran. Umalis ka. 8. Nanay, tatay. Anak, anong nangyari sa iyo? Sino ang gumawa nito sa iyo? MR Lu, pasensya na, makulit talaga ang aking bunso. Nakakaabala sa inyo at sa pamilya ninyo. Anong nangyayari sa pamilya Lu? Pinaalala sa libo. Chairman Lin, ikulong na ninyo ang siraulo na ito. Huwag kayong bastos kay Chairman Lu. Sino ang maglalakas loob? Yunhong, sino ang gumawa nito sa iyo? At ano ang ibig sabihin nila tungkol sa bilangguan? Sabihin mo kay tatay, inapi ka ba ng pamilya Lin? Ang anak ko na si Luen Hua. Hindi ko hahayaang apihin. Babayaan nila ito. Tatay. Huwag. Sa 3 taon ko sa pamilya Lin, nabayaran ko na. Ang utang na loob sa kanila. Mula ngayon, gusto ko lang maging mabuting anak ng pamilya Lu. Nanay. Gusto ko nang umuwi sa pamilya Lu. Umuwi tayo. Masakit siguro ang nararamdaman ng anak natin. Uwi muna tayo. Ang usaping ito, pag-usapan natin sa susunod. Mukhang malapit ang bunso sa pamilya Lu.
Lu Yunhong, apelido din Lu. Baka naman, talagang anak ng pamilya Lu? Impossible. Si Lu Yunhong ay isang probinsyano lang. Hindi pa nga nakakapunta sa Central City. Paano niya makikilala ang pamilya Lu? Pamilya Lin, kilala ba ninyo ang totoong anak ninyo? Si Yunhong ay isang special admit sa Central University at may National First Class Scholarship. Ang galing pala sa pag-aaral ng bunso. Pero nakulong siya dahil sa pagpatay ng tao. 8. Tara na tayo. Ara, uwi na tayo, anak. Lin Hong Lee. Lahat ng regalo sa kaawan nitong 3 taon ay para kay Yunhong. Baka may mali dati, pero hindi na ulit. Hoy, Ludong, pakinggan mo muna ako, umusog ka. Ludong, hoy, Ludong. Kaya pala nagpunta rito ang pamilya Lu. Dahil kay Lu Yunhong. Nagkamali ng taya ang pamilya Lin. Nasagasaan nila ang pamilya Lu, bilisan natin, para hindi tayo madamay. Ah, Lindong, mauna na kami. Day. Ang galing pala ng bunso. Mas mataas pa ang scholarship. Kaysa kay Bonso. Kung hindi siya nakulong, baka pareho na sila ngayon, tay, baka. Puntahan natin sa pamilya, Lu para kunin siya. Kunin? Si Lu Yunhong, nakulong noon. Ikinahiya ng pamilya Lin, ngayon naman. Nasira ang relasyon natin sa pamilya Lu. Dapat noon ko pa siya pinalayas. Pero, Banso, kuya, mahilig sa pera si Luzong. Pero nang banggitin ko, na nakulong si Lu Yunhong, nag-iba ang mukha niya. Sino ba ang hindi maasar sa masamang tao? Siguro dahil maraming tao, kaya hindi siya nagalit. Hindi magtatagal, babalik yan si Lu Yunhong. At magmamakaawa sa atin, pagdating ng panahon. Papakitaan ko siya ng leksyon. Hauran, salamat sa paalala. Kahit anak ko si Yunhong, gusto kong maging matino siya. Hindi magtatagal ang tagumpay na nakuha sa Pandaraya. Sana maintindihan niya yan kapag bumalik siya. Nanay, maintindihan ni third kuya ang pagmamahal mo. Lu Yunhong, sira mo ang birthday party ko. Hindi kita palalampasin. Hoy, Yunhong, gising ka na. Anak, ngayon ko lang nalaman ang hirap. Na dinanas mo nitong 3 taon, at ang kasuklam-suklam na pamilya Lin, ang nagpabilanggo sa iyo. Bakit hindi mo sinabi agad sa nanay? Nanay, bakit hindi mo ako tinanong? Alam kong biktima ako. Anak, anak ka ng nanay mo, di ba kita kilala? Paano ka gagawa ng masamang bagay? Lanan, Yunhong, naniniwala rin kami ni Papa sa'yo. ma, pa, ate, salamat sa pagtitiwala. Yunhong, paano mo balak gantihan ang pamilya Lin? Tutulungan kita. 8. Hayaan na natin ang nakaraan ngayon. Tapos na ang hidwaan namin ng pamilya Lin. Mas magaan pa nga ang pakiramdam. Talagang anak ni Lu Wenhua. Marunong magpatawad. Yunhong. Maami kaming nagawa nitong 3 taon. Paggaling ka. Sumuloy tayo sa buhay. Anong ginawa ninyo? May inihanda ang papa mong stocks at funds. Milyon ang kita kada araw. Panggastos mo. Milyon pang gastos. Ako naman, nagtayo ako ng mga kumpanya para sa'yo. Isa diyan, entertainment company. Gusto mo ng sexy o conservative, pumili ka. Eh. Hoy, mag-ingat ka. Anong sinasabi mo, ate? 22 pa lang ako. Umalis ka diyan, huwag mong sirain ang kapatid mo. Pero 22, hindi na bata yan nitong 3 taon. Marami akong nakilalang babae para sa'yo. Ayan, yung anak ng pamilya Su. Teka, tama na. Alam kong marami kayong inihanda, pero gusto ko munang bumalik sa universidad. Ha? Iniisip mo pa yung robot project? Maganda ang feature ng Lai. Kaya gusto kong pag-aralan. SAGS, yung research center sa robotics. Invested ng pamilya Lu, kampante ako. Mag-apply ako bukas. Anong apply? Tawagan na lang. Ate, gusto kong mag-isa. Sige, sundin natin ang kapatid ko. Lanan, Magpahinga ka mabuti. CJ, Alis na ako, anak. Lanan, CJ.
Yun Suan, bagaman ayaw ni Yun Hong na mag-isip ng labis. Kailangan talagang malaman ang katotohanan noon. Ang anak ko na si Luen Hua, hindi magpapasa ng kasalanan ng iba. Tay, huwag kang mag-alala. Siguradong lilita ang katotohanan. Naku, di ba't nakakagulat bago ito? Yung mga ipinakilala ko kay Yun Hong, sa mga babaeng iyon, pinakagusto ko yung babaeng may apelidong Su. Pangunguna pala siya sa research center. Tatawagan ko na siya. Yun Hong, ganito pala ang pakiramdam ng nakaupo sa napakagandang kotse. Pa akong nagligtas ng buong sangkatauhan sa nakaraang buhay. Kaya nakilala kita, napakagaling mong kaibigan. Ano, dahil ba sa kotse kaya ganyan ako kagaling? Siyempre hindi, ang kaibigan ko, panguna sa MIT Global. Intelligent Competition. Panguna sa Global Intelligent Robot Competition, Shulong Cup. Panguna sa Global Application and Innovation, napakarami pang iba. Sige na, sige na. Huwag mo na akong purihin, baka lumipad na ako sa langit. Aray, Zongshu, okay ka lang ba? okay lang. Tingnan ko kung sino ang walang mata. Ang makakabangga sa magandang kotse ni Luyun Hong. Luyun Hong, talaga namang hindi ka nawawala. Alam mong may interview ako ngayon sa research center. Sinasadya mong magulo. Ano? Sino ka ba? Wala lang ginagawa ang kaibigan ko. Inaasar ka. Zongshu, okay ka lang ba? Okay lang, Luyun Hong. Huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ng pamilya Lu. Makakamit mo ang lahat kapag nagtagumpay ako sa interview ngayon. Makuha ko siya ng pinuno ng research center na si Sulinyo. Sa huli, mas mataas pa rin ako sa iyo, Sulinyo. Genius sa AI technology. Pinakamaganda sa Central Circle. Su group na si Sulinyo, Sedge, Home. Yun Hong, sino siya? Kilala niya si Sulinyo? Linhauran, pupunta ka ba sa research center? O sa center ng mga tanga? Gago. Bonso, okay ka lang ba? Sinabihan ko lang si third brother na umuwi na. Pa hindi magalit ang mga magulang. Bigla niya akong sinuntok. Luyun Hong, inaapi mo na naman si Bonso. Ano? Sabi ko, yung dalawang mata mo sa ilalim ng kilay. Para lang sa hangin? Hindi mo ba nakita na siya ang unang nanggulo? Kayo ang nakabangga? Lahat ng responsibilidad ay nasa inyo. Kuya. Kaya pala si kuya ay nagkukulang ng pera. Nagkukulang ng pera. Luyun Hong, hindi ka ba kakalabas lang sa birthday party? Sinundo ka ng pamilya Lu? Ano? Hindi mo mahigpit na nahawakan ang hita? Yun Hong, kailangan pa bang humawak sa hita ng pamilya Lu? May sakit ba kayo? Kung nahawakan ko man o hindi ang hita ng pamilya Lu, hindi mo na kailangan mag-alala. Linhauran, binangga mo ang sasakyan ko. Kailangan mong magbayad. Ang sasakyan kong ito, nagkakahalaga ng 10 milyon at ang gasto sa pag-ayos. Hindi bababa sa 1 milyon. Magbayad ka. 1 milyon. Ang sasakyan mong ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon? Hindi mo alam kung saan ito inarkila. Sadyang lumabas para mang iskandalo. Kuya, kasalanan ko lahat kung hindi ako napalitan noong bata pa ako. At tinagtaniman ako ni kuya. Hindi sana nangyari ang ganito ngayon, Haoran. Paano mo masisisi ang sarili mo sa ganito? Luyun Hong, ngayon, huwag kang mag-asa na makakuha. Kahit 1 sentimo mula sa akin, ang aming pamilya Lin, hindi magpapadala sa ganitong panggaganso at panloloko. CJ, Luyun Hong, ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin mo? ang salamin ng Audi mo ay nagkakahalaga ng 10,000. Ang sasakyan ko. Kulang pa ng 79,000. Kulang pa ng 50,000 kahit gibain ko itong sirang Audi hanggang sa maging basura, hindi pa rin sapat para sa gastos sa pag-ayos. Ano ang gagawin natin? Yun Hong, tama na ang kalokohan mo. Kalokohan? Hindi kayo nagbabayad. Kailangan kong humanap ng ibang paraan para mabawi. Ano ang kalokohan doon? Huwag nang makipag-usap sa kanya. Tingnan mo ang relos niya. Mukhang mahal. Ano ang gagawin ninyo? Ang relos na ito, hindi rin nagkakahalaga ng 50,000. Pero kunin na lang natin bilang interes. Luyun Hong, ang relos ko. Luyun Hong, gusto mo bang makulong ulit? Hindi ako mag-atubiling ipasok ka. Ibalik mo, magbabayad ako. Magbabayad ako sa iyo, okay na ba? Ibalik ang relos kay Haoran. Luyun Hong, ngayon, talagang ginagawa mo akong. Medyo hindi kita nakikilala,
Talagang ginagawa mo akong labis na nadidismaya. Tumakbo. Haoran, ano ang nangyari? Si third brother ang gumawa nito. Suel, tumigil ka, Luyun Hong. Papa, hindi mo ba naririnig? Mga tagalin pamilya ba kayong bingi o tanga? Matagal na akong naghiwalay sa pamilya nyo. Nakalimutan mo na ba? Ang Suel na ito. Sige na, malapit na ang interview ni Haoran. Ang interview ang pinakamahalaga. Tama si Mama, mahalaga ang interview, Suel. Pagkatapos makikipag-areglo ako sa iyo. Haoran, magrelats ka ang iyong nagtrabaho sa research center siguradong. Papasa ka sa interview. Haoran, sa interview mamaya. Magpakita ng magandang asal maaga kang makapagtrabaho sa research center. Kunin si Sulinyo kapag nagkaisa ang pamilya Lin at Su. Ang aming pamilya Lin na nawalan ng mukha sa birthday party. Mababawi. Higit pa sa pagbawi ng mukha, Haoran. Basta matagumpay kang makapag-asawa sa pamilya Su. Si Luen Hua, sa hinaharap kapag nakita ako, dapat magpakumbaba. Papa, Mama, Kuya, alam ko na. Luyun Hong, kapag kinasal na ako kay Sulinyo, hindi ka karapat dapat magkalos ng sapatos ko. Narinig ko sa interview ngayon isa lang ang kukunin. Pumili tayo mula sa 50,000 aplikante. Kahit saan tayo ay mga magagaling. Ngunit ang Robot Research Center, isa lang ang kukunin. Napakalupit nito. Wala tayong magagawa dahil ang Robot Research Center, ang pinakamahusay na research team sa global na larangan ng AI, natural na mas mataas ang mga kinakailangan. Narinig ko may darating na isang malaking tao ngayon. Hindi lamang malakas ang background, kundi mahusay din ang kakayahan tayo. Malamang mga kasama lang sa takbuhan. Siya ang sa university, sa Washington. Unang ranggo sa klase si Lin Haoran. Parang nakita ko siya sa school recognition ceremony. Wow, ang dating siguradong siya ang malaking tao, boss. Napakagaling mo, na kailangan mo pa bang mag-interview? Kung ang boss ang tanging makakapasa sa pagkakataong ito, matatalo man ako, ay buong puso akong tatangka. Salamat sa inyong lahat, mahuhusay din kayo. Luyun Hong, ano ang ginagawa mo rito? Ano ang ginagawa mo dito? Gaya rin ang ginagawa ko. Nandito ka para mag-apply. Ginoong Lin, kilala mo siya? Sino ba siya? Isang hamak na komedyante lang. Mukhang talunan, mula ulo hanggang paa. Wala man lang mamahaling damit, mas mahirap pa sa aso namin. Ang ina-applyan mong posisyon, senior researcher, ito, na-applyan na ni Ginoong Lin. E ano naman? Score ni Ginoong Lin sa exam, 79. Ano score mo? Hinahamon mo pa si Ginoong Lin sa parehong trabaho. 100. Perfect score. Ang galing mo naman. Ang husay. Kaya pala may dating kang dalubhasa. Perfect score. Paano mo nakuha yan? Turuan mo kami, Master. Luyun Hong, hindi mo naman siguro sasabihin. Yung perfect score mo, sa bilangguan mo nakuha? Sa bilangguan? Ano to? Anong bilangguan? Kuya, hindi mo ba sinabi sa staff? Yung pagkabilanggo mo? Ex-convict, nag-apply pa? Ano nangyayari? Nakulong ako. Tanong ko lang sa form na to. Kailangan bang ilagay ang pagkabilanggo? O baka naman, ang exam sa bilangguan hindi valid? O baka naman, sa interview nyo dahil nakulong ang aplikante, may bawas sa puntos? May iba pa ba kayong itatanong? Nandito ang staff. Tapusin na natin. Ang hirap ng exam. Wala sa mga elite namin ang nakakuha ng perfect. Ikaw na ex-convict, paano ka naka-perfect? Ama, swerte lang at pandaraya yan. Baka nandaya sa bilangguan, tama. Mukhang masama ang ugali, baka. Nandaya nga. May cloud monitoring ba ang exam nyo? Nakita nyo ba akong mandaya? Naiintindihan mo pala ang Ingles? Sa research, hindi swerte ang basehan, mahal. Ex-convict siya. Paano nakakaunawa ng Ingles? Nagtuturo ba ng Ingles sa bilangguan? Ano to? Bakit kayo nakumpulan? Haoran. Haoran, nandyan ka na. Handa ka na ba? Ate, nandiyan ka na. Ginoong Lin, at mo? Head ng research group pala. Magaling talaga ate ko. Simula noong bata pa siya, siya na ang modelo ko. Ete, dito ka nagtatrabaho. Nakita mo na ba si Jisoo? Mas astig ba siya kaysa sa mga kwento? Jisoo,
Medyo abala si Jisoo. Kahit dito ako nagkatrabaho, hindi ko siya madalas makita. Pero, yung kapatid ko, nag-a-apply siya sa core position. Sa susunod, madalas na niyang makikita si Jisoo. Kaya mo yan. Talagang si Jilin nakakainggit. Si Jilin ay pinagpala, hindi namin maabot. Ate, kuya, sumali rin sa interview. Nang asar pa sakin, baka hindi niya ako papayagan. Sa interview. Anong balak ni Lu Yunhong? Ma, hindi pa nagsisimula ang interview. Yunhong, pag nagsimula na ang interview, bibigyan kita ng sorpresa ni Mama. Ha? Anong sorpresa? Lu Yunhong, talagang masama ka. Pinalayas ka na ng magulang sa Lin, hindi ka pa tumitigil. Sinira mo pa ang interview ni Haoran. Binibining Lin, parang si Lu Yunhong, ay pumasa sa official exam, impossible. Pumasa ang isang ex-con sa exam, hindi ako naniniwala. Ito ang resulta ng interview ko. Ikaw. Lu Yunhong, huwag kang magpakita ng peking dokumento para lokohin kami. Kuya, alam kong galit ka sa akin dahil sa pagpapalit. Noong bata pa, pero hindi mo dapat. Siraan ang research center. Tama. Mahalaga ang development ng research center ngayon. Pagpasok ng isang ex-con sa research center, mawawalan ng reputasyon ang research center. Ama. Lu Yunhong, hindi namin kailangan ng ex-con sa research center. Umalis ka na. Umalis ka na, lumabas ka, lumabas ka na. Umalis ka na, lumabas ka. Lumabas ka na, bilis, lumabas ka. Lumabas ka, lumabas ka na. Lumabas ka, umalis ka na. Ayon sa Article 38 ng Criminal Law, ang work permit ng mga kalayaang loob ay may pantay na karapatan sa ibang mamamayan. Lalabag ba kayo sa karapatang pantao? Lu Yunhong, ngayon ko lang napansin. Ang galing mong magsalita. Tanong ko sa inyo, gusto nyo ba? Ang kakalaya lang na mamamatay tao bilang katrabaho. Mamamatay tao. Ayaw ko siyang makatrabaho. Hinihiling ko, i-cancel ang pagiging kwalipikado sa interview ni Lu Yunhong para maging pantay at makatarungan ang lahat sa interview. Lu Yunhong, umalis ka na. Kung may naiinis sa unfairness, umalis na kayo, Boss Su. Si Lu Yunhong, nakapatay siya ng tao sa aksidente sa sasakyan. Wala siyang pagsisisi, nandaya pa siya sa exam, at inaapi pa niya ang mga aplikante. Sa tingin namin, dapat siyang tanggalin sa interview na ito. Ate, huwag mong sabihin yan kay kuya, hindi niya sinasadya. Bunso, napakabait mo kasi. Boss Su, ito ang bunso ko. Siya ang pinakagwapo sa Yuncheng at top student sa Central U. At nakakuha siya ng 79% sa written exam. Si Jilin ay magaling at gwapo. Kayo ni Boss Su ay perfect match talaga. Boss Su, gusto ko lang mag-ambag sa tech industry ng bansa. Walang babae ang makakatanggi sa isang gwapong engineering genius. Sulinyoy, babae ka rin. Hindi ako naniniwalang matatanggihan mo siya. Magkapatid kayong dalawa, di ba Boss Su? Magkapatid talaga kami, siya ang bunso kong kapatid. Lu Yunhong, ikot mo ang relasyon sa pamilya Lin. Maghihinayang ka sa desisyon mo. Si ate ang pinakamabait na kapatid sa mundo. Isa sa mga mahigpit na patakaran sa center, bawal ang nepotismo. Lin yan, bilang project leader. Alam mo ang batas, pero nilabag mo pa. Tanggal ka agad. Bosu, ang bunso ko, hindi siya pumasok. Dahil sa nepotismo. Sa sarili niyang galing siya. Nakapasok. Boss Su, mali ang akala mo sa akin. Mali. Leader Lin, trabaho mo ba ang mag-interview? Anong ginagawa mo rito sa oras ng trabaho? Ako. Boss Su, kung nepotismo ang pag-usapan, si Lu Yunhong ay taga-pamilya Lin din. Paumanhin, matagal na akong hindi kabilang sa pamilya Lin. Huwag niyo akong idamay sa pagmamadali ninyong dalawa. Ikaw, Guardia. Tanggalin mo ang G niya at paalisin ang dalawang ito. Boss Su. Ang iba, maghanda para sa interview sa takdang oras. Narinig ko, may inayos ang mama mo na siyam na babaeng mapapangasawa mo. Isa ako sa kanila, pero kumpiyansa ko na ako lang ang para sa'yo. Boss Su, huwag mo naman akong biruin, matanda na kasi ang nanay ko. Ganun lang. Yunhong, hindi kita binibiro. Mula nang iligtas mo ako 10 taon na ang nakalilipas, hindi na kita nakalimutan. Mamamatay na ako. Paano nauto ng nanay ko si Sulinyo? Na isang dekalidad na babaeng boss. Susuzong. Maaga na ang oras.
Kailangan ko pang mapakita sa interview. Anong interview pa? Ang buong AI Center ay itinayo ko para sa iyo. Suzong. Sa aking diksyonaryo, Lu Yunhong. Walang salitang backer. Pasensya na Yunhong, nagkamali ako. Tara, mag-interview tayo ng magkasama. CJ. Kayong dalawa. Bonso, tapos na agad ang interview? Ang galing-galing mo. Hauran, nagpa-reserve ang nanay sa Cloud City Hotel ng hapunan para sa tagumpay mo sa interview. Haoran, imbitahin mo ang mga kaibigan. At kaklase mo, magsaya tayo para sa iyo. Nanay, Anak, ano ang problema? Tatay, nanay, kuya, si Lu Yunhong. Hindi lang sinira ang interview ni Hauran. Pinawalan pa ako sa trabaho. Itinakwil na tayo ng family. Hindi na tayo makakahanap ng trabaho kailanman. ano? Paano nangyari iyon? Kung na-offend mo si Sulinyo, hindi lang kayo, kahit ang aming Lin Group, ay mababaon sa negosyo. Paano nangyari ito? Ang walang utang na loob na Lu Yunhong. Ano ba ang ginawa niya? Paano niya naakit si Bosu? At inakusahan ako ng nepotismo sa pagpasok kay Hauran at nakipagsabuatan sa ibang mga aplikante para pagtripan si Hauran. Tatay, nanay. Kasalanan ko ito. Kung hindi kami napalitan ni third brother noong bata, hindi siya magkakagalit sa pamilya Lin. Anak, hindi mo kasalanan ito. Itong Lu Yunhong, binigyan namin siya ng buhay, pero hindi siya nagpasalamat. Hanggang sa itulak kami sa dulo, sobra na talaga to. Ano ba ang ginagawa ninyo? Gusto ninyo ng gulo? Kuya, walang silbi. Yung si Lu Yunhong, hindi alam kung anong mga paraan ang natutunan niya sa bilangguan na nagpaakit kay Bosu ng todo. Nanay, kahit na ako ang target ni third brother, pero pati second sister niya gustong saktan. Magkaugnay ang dugo nila, magkapatid sila. Ano bang kasalanan ang nagawa ng pamilya natin? Para magkaroon ng ganitong anak? Sobra na talaga ang ginawa ni Yunhong ngayon. Tay, Nay, Bonso, huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong ang walang utang na loob na to ay magbabayad. Sa kasalukuyan, mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya ng artificial intelligence sa lipunan. Iyon na ang aking buong sagot. Salamat sa inyong lahat. Ang galing. Yung profesional na kayahan niya. Parang naipit ako ng hasto. Paano naging preso ang isang taong ganito kagaling? Lahat ay may bitak, doon pumapasok ang liwanag. May mga bagay na pagsubok lang sa akin ng tadhana. Ang ganda ng sinabi. Grabe, idol. Salamat sa inyong lahat. Bosu, Napakaganda ng ipinakita mo sa interview kanina. Hindi ko inakalang mas magaling ka pa sa inaasahan ko. sobra naman po, Bosu. Pero, may mga duda pa rin sila tungkol sa pagkakakulong mo. Kailangan mo bang imbestigahan ko yon? Hayaan na natin ang nakaraan. Gusto kong tumingin sa hinaharap. Sige po, Bosu. Paalam. Sasamahan kita. Boss Su, may international call po kayo. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Bitawan niyo ako. Ano na naman ang gusto ninyo? Ano ba ang gusto mo, Lu Yunhong? Alam mo ba na pinahamak mo ang second sister at bonso mo? Ako ang nagpahamak sa kanila. Galing ka sa pamilya natin, pero wala namang kinalaman ang bunso mo. Bakit mo siya kinamumuhian at pinagtripan? Galing ka sa akin dahil hindi ko nagampanan ang tungkulin ko bilang ate, tatanggapin ko. Pero ang bunso mo, ano ang ginawa sa iyo ng bunso mo? Gusto mo siyang agawan ng Sulinyo? Kailan naging sa kanya si Sulinyo? Third brother. Alam mo namang gusto ko, si Sulinyo. Nagagandahan din siya sa akin. Nagagandahan si Sulinyo sa'yo. Bulag ba siya? Lu Yunhong, ikaw, anak kang walang utang na loob. Marami kang ginawang masama, walang utang na loob, at ayaw magbago. Binaboy mo ang pangalan ng pamilyang Lin. Kung malaman ng lahat na napakasama ng ugali mo,
Sa tingin mo, kukunin pa ba ng pamilyang Su ang iyong serbisyo? Nanggugulo ka sa akin. Anak kita, ayaw kitang pahirapan. Basta lumuhod ka sa harap ng lahat at humingi ng tawad kay Jisoo. Linisin mo ang pangalan ni Haoran at Linyan. At kapag pinatawad ka ni Jisoo, patatawarin ka rin ng pamilyang Lin. Paano kung hindi sila patawarin ni Sulinyo? E di lumuhod ka hanggang mamatay. Yunhong, mabait naman si Jisoo. Basta lumuhod ka na ngayon at aminin mo na ikaw ang nagpakana laban kina Nyanyan at Haoran. Tiyak na patatawarin sila ni Jisoo. At patatawarin ka rin ng tatay mo. Luyun Hong, araw-araw na nag-aalala ang nanay mo pa sa'yo. Ano ba ang pinaglalaban mo? Nag-aalala. Kayong mga taga-pamilyang Lin. Ang galing niyong magpabango ng sarili. Parang may galit ka sa pamilyang Lin, Jilu. Siguro nga, dahil sa sobrang gali. Kaya ka nagtaksil at nanira sa pangalan ng ikalawang anak at ikaapat na anak ng pamilyang Lin. Talagang galing sa kulungan, nakakatakot ang tingin. Luyun Hong, kung gusto mong manatili sa mundo ng negosyo, kailangan mo pa rin ang pamilyang Lin. Pinapaluhod ka ng tatay mo para bigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa pamilyang Lin, huwag kang magpakamatigas. Tama. Isang pagkakataon na. Hindi pa ba sapat na sinira ng pamilyang Lin ang unang bahagi ng buhay ko? Gusto pa nilang sirain ang reputasyon ko at wasakin ang huling bahagi ng buhay ko. Kung ganito na lang, hindi na ako magpapanggap pa sa peking pamamahal ng pamilya. Kung alam mong pagkakataon, gawin mo na. Lumuhod ka na. Tanungin niyo ang gusto niyong itanong, sasagutin ko ng buong katapatan. Basta kaya niyong tanggapin ang mga sagot, pamilyang Lin. Sino ang nagpahintulot sa'yo na tumayo? Lumuhod. Bakit hindi ka lumuluhod? Atay, hayaan mo na siyang tumayo habang nandito pa siya sa bahay na ito. Maami tayong pagkakataon para kontrolin siya. Gusto pa palang bumalik ni Luyun Hong sa pamilyang Lin. Ipaparanas ko sa iyo ang impyerno. Jilu, mula nang bumalik ka sa pamilyang Lin 3 taon na ang nakalipas. Galit ka na kay Jilin Haoran. Tama ba? Inamin mo rin. Kuya, ano ba ang ginawa ko para galitan mo ako ng ganito? Yunhong, alam ng nanay mo na may dinanas kang hirap. Pero bakit mo ipinagkakagali ang kapatid mo? Ano ba ang pagkakamali niya? Luyun Hong, wala kang utang na loob. Wala akong utang na loob. Anong utang na loob ang pinag-uusapan mo? Kitang-kita ang pagtatangin niyo kay Lin Haoran. Pinabayaan niyo ako, pinahiya at tinapakan ang kabutihan ko. Ma, Tingnan mo. paano mo nalaman na gusto ko ang bagong relo na ito? Ito yung relo ko ngayon. Halos mapunit na ang strap. Basta masaya ka. Salamat, maalam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Ma, kailangan ko rin ng relo. Eto, gumagana pa ito. Gamitin mo muna. Haoran, tikman mo itong melon. Kakarating lang ngayong umaga galing sa eroplano. Salamat, Ma. Halika, tikman mo ito. Dahil lang siya ang lumaki sa piling ninyo. Ganito kayo katangi sa kanya. Ako, suot ko lang ang lumang relo niya. Damit niya at ako pa ang sinisisi. Parang ang sama nga ng krato sa iyo ng pamilya Lin sa tingin ko. Kahit sino, magkakaroon ng galit. Ano ba ang nangyayari sa pamilyang Lin? Dinala kami rito para maglinaw. O para maglantad ng kahihiyan? Walang hiya. Nagsisimula ka na naman magsalita ng walang basehan. Ha? Ako. Tigil. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Jisoo. Si Luyun Hong ay isang taong may masamang ugali. Huwag ninyong paniwalaan ang sinasabi niya. Hindi paniwalaan ang sinasabi niya. Paniniwalaan ko ba kayo? Jisoo. Mali po ang pagdududa ninyo sa akin at kay ate. Nanainggit siya sa akin. Kaya sinadya niya akong siraan. Narinig naman ng lahat, di ba Jisoo? Alam ko ang anak ko. Palaging nagsisinungaling, nakulong pa. Hindi siya dapat magtrabaho sa research center ninyo. Ganito kanya siraan. Talaga bang ama mo siya? Wala akong ganoong ama. Tama nga. Saan ka nakita ng sariling ama?
Nasisiraan ang sariling anak sa harap ng maraming reporter. Jisoo, ako po. Ano? Tinuturuan mo ako. Karapat-dapat ka ba? Hindi siya karapat-dapat. Ako ba? Ang pangulo ng Su family, narito na pala. Sabi nila, mahigpit ang disiplina sa Su family, lalo na kay Boss Su. Napakahigpit ng mga hinihingi sa kanya. Siyang na henerasyon ng Su family. Isa lang ang lalaking tagapagmana. Sa henerasyong ito, si Sulinyo lang ang anak na babae. Lahat ng pag-asa ng Su group ay nakasalalay kay Boss Su. Lalo na sa kanyang pag-aasawa. Narinig ko, walang nagustuhan ang kanyang pamilya sa mga prominenteng pamilya sa buong lungsod. Nga. Nanay, tatay, bakit kayo nandito? Hindi ko inasahan. Si Sulinyo na matapang sa labas. Sa harap ng kanyang mga magulang, napakabait pa rin. Kung hindi kami pupunta, baka maagaw ka ng ETSCON na to. Anak, ang pamilya Su ay laging malinis ang pangalan. Hindi ka pwedeng magkalabuan sa isang ex-con. Nay, Mukhang ang matandang to. Ayaw na ayaw kay Lu Yunhong. Ita Zhao, huwag mong husgahan ang kuya ko. Ang galing-galing ng kuya ko. Isang bisis lang niya nakita si Boss Su. Yakap na agad. naku, kapatid, masyado kang mabait. Yan ba ang galing? Bastos yan. Yunhong, paano mo nagawa? Ang ganitong kalokohan. Isang ex-con. Nangahas kang linlangin ang anak ko. Hayaan mo na. Kahit mamatay ako, hindi ko ipapakasal ang anak ko. Sa isang tulad mo. Nay, huwag kang ganyan. Iniligtas ni Yunhong ang buhay ko. Napakataas ng standards ng Su family. Mukhang hindi na ito matutuloy. Huwag kang mag-alala, Yunhong. Lin Yu, dati, gusto na gusto kita. Bilang manugang namin. Pero ngayon, sa ugali ng mga magulang mo. Ikaw at ang anak ko. Mukhang impossible na. Anak, tatanong ko lang, ano ang relasyon ninyo? Kay Ginoong Lu Yunhong. Ginang Lu, hindi ba si Lu Yunsuan lang ang anak ninyo? Bakit niyo tinatawag na anak si Lu Yunhong? Si Lu Yunhong ay aming ampon. At siya ang magiging tagapagmana ng Lu Group. Naku, isang malaking balita yan. Yung Lu Yunhong, na pinalayas ng Lin family. Anak pala ng pinakamayamang pamilya sa Lungguo, ang mga Lu. At siya pa ang magiging tagapagmana ng mga Lu. Naku, nagalit na ba tayo sa pamilya Lu? Impossible, impossible talaga. Isa siyang probinsyano, ni hindi pa nakapunta sa Central City. Paano siya magiging anak ng pamilya Lu? Mali siguro ito, Tita Lu. Hindi pa po siguro ninyo alam. Kriminal si Lu Yunhong, nakapatay ng tao. Nakulong pa siya. Tama po, Madam Lu. Bumangga si Lu Yunhong ng tao noong nakaang taon. Nakulong pa siya. Tiyak na niloloko lang kayo niyan. Madam Lu, bagamat tunay akong ina ni Yunhong, kailangan kong sabihin sa inyo, para hindi na siya muling magkamali. Si Yunhong, may problema talaga siya. Tama po, Madam Lu. Huwag po ninyong sirain ang daang taong reputasyon ng pamilya Lu. Dahil lang sa isang ex-convict. Tumahimik kayong lahat. Si Yunhong ay taong may malasakit at responsibilidad. Ay naku, wala kang karapatang magsalita dito. Ex-convict lang siya. Paano siya magiging mabuting tao? Ang mga pangit na mukha ninyong lahat. Yunhong, paano mo nagawa? Ang isang napakalaking pagkakamaling ito. Kriminal si Lu Yunhong, nakapatay ng tao. Nakulong pa siya. Madam Lu, huwag po ninyong sirain ang daang taong reputasyon ng pamilya dahil sa isang ex-convict. Lu Yunhong, hindi mo na kailangan. Tiisin ang mga paratang at pang-aapi. Sino ang nagsabing pumatay ang kapatid ko? 8. Hindi siya. Yunhong, iniimbestigahan ng ate mo ang kasong ito sa loob ng maraming taon. Naniniwala akong may ibang katotohanan. Nandito ang mga dokumento ng aksidente. Hindi salarin ang kapatid ko. Asigurado akong nasa lugar na ito ang tunay na salarin. Binibining Lu. Ano ang ibig mong sabihin? Noong mga panahong iyon, sina Yunhong at Haoran lang ang nasa loob ng sasakyan. Kung hindi siya, si Haoran kaya? Binibining Lu, may ebidensya ba kayong natagpuan? Naghahanap ako. Nagyayabang lang pala, walang laman. Kuya, ganyan din ang pangatlong kuya noon. Ginawa niya akong salarin nang walang ebidensya. Mukhang ayaw tanggapin ng pamilya Lu. Na lumaki sila ng isang mamamatay tao. Dito na lang tayo magbaliktad ng katotohanan. Ang kaso noong araw ay tapos na. Ang pamilya Lu ay naglinis ng pangalan ng mamamatay tao. Walang pakialam sa batas ng bansa. Ang mga mayayaman ba ay pwedeng gawin ang gusto nila? Tanong ko lang, Ginoong Lu, ano ang masasabi ninyo sa ginawa ng inyong anak na si Lu? Payo ba o pagpapaubaya ang gagawin ninyo? Ginoong Lu, nag-alala ba kayo na ang inyong tunay na anak ay gagawa rin ng mga bagay na labag sa batas? Ang anak ko ay hindi mamamatay tao. Ang mga anak ng pamilya Lu ay hindi kailanman gagawa ng mga bagay na labag sa batas. Naniniwala kami. Malaki na ang nangyari. Kahit para sa tatay, nanay at ate. Hindi na ako pwedeng magtago pa. Hindi ako ang mamamatay tao. May ebidensya ako. Kuya,
Kung may ebidensya ka na hindi ka mamamatay tao, bakit hindi mo inilabas 2 taon na ang nakalipas? Ngayon mo ilalabas? Sino ang maniniwala? Ama, kung may ebidensya ka noon, inilabas mo sana. Hindi ka sana nakulong. 2 taon na ang nakalipas, ako ay inakusahan ng pamilya Lin na walan ako ng pag-asa. Inisip kong ang 2 taong pagkakakulong na ito ay kapalit ng utang na loob sa pamilya Lin sa pagpapalaki sa akin. TSK. Pero hindi ko inakala na gagamitin nila ito para atakihin ang pamilya Lu. Hey, Ang gusto kong sabihin ay, lahat ng ito ay ang pamilya Lin ang may kasalanan. May ebidensya ako para patunayan na ang nakasagupa sa aksidente noon ay hindi ako kundi si Lin Haoran. akala ko ano na, cellphone lang pala. Gusto mo bang sabihin na may recording ito na magpapatunay sa iyong pagkakalinis noon? Kuya, ganito ka ba kasuklam sa akin? 2 taon na, gusto mo pa rin akong siraan. Lu Yunhong, ang peking recording na ito. Hindi natin alam kung pwede itong maging ebidensya sa korte. Ang pagsisinungaling at paggawa ng peking ebidensya ay labag din sa batas, di ba? Gusto mo pa bang makulong? Sino ang nagsabing recording ang ebidensya ko? Hindi recording. Tignan mo ang kanyang determinado na mukha. Baka may talagang malaking ebidensya siya. Ang Lu family ay mayaman at may malaking negosyo. Madali lang maghanap ng ebidensya. Hindi naman mahira. Honey, baka may ebidensya talaga si Yunhong. Impossible. Hindi siya ang salarin, kaya? Tatay, nanay, kuya, at Hindi naman kayo maniniwala. Sa sinabi ni Lu Yunhong, alam ko, noong aksidente, naging biktima si third brother. Magpapiyansa na rin ako ng ilang taon para mawala galit niya. Haoran, paano kami maniniwala sa sinabi ng isang ex-convict? Lu Yunhong, hindi ako mag-atubili na ipakulong ka ulit. Tumahimik ka. Hindi ko makakalimutan, ikaw ang nagpakulong sa akin noon. Ikaw ang may kasalanan. Ginawa ko lang ang tama, walang utang na loob. Huwag mong saktan si Haoran. Noon ko kayang ipakulong ka, ngayon kaya ko ulit. Ang pamilya ninyong Lin, lahat tayo bulag at walang puso. Kaya ninyong siraan si Yunhong ng ganito. Magsisisi kayo sa ugali ng pamilya Lin. Hindi sila naniniwala kay Lu Yunhong. Malamang nagsisinungaling si Lu Yunhong. Kawawa naman ang Lu family, niloloko ng isang ex-convict. Baka kasabwat din ang Lu family sa paggawa ng kekeng ebidensya. Wala kayong alam. Hinusgahan ninyo agad ang Lu family. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan? Yunhong. Ganito talaga ang ugali ng pamilya Lin. Hindi ko alam kung gaano. Kasya siya ang buhay mo sa kanila. Nasasaktan ako sa puso kapag naisip ko, anak. Nanay, okay lang ako. Masaya ako ngayon dahil nandito kayo. Ano pa bang sasabihin? May ebidensya tayo, hindi tayo papayag. Mga sinungaling. Kayo ang gumawa ng peking ebidensya. Kayo pa ang may ganang magsalita. Napakabait ni Fourth yung master. Bakit siya sinisiraan? Wala na talagang hustisya. Peke ba ang ebidensya? Tumawag ka na lang para malaman. Kanino ka tumatawag? Oras na, umakyat ka na agad. Hello, sino ito? Hello, sino ka talaga? Bakit mo tinutulungan si Lu Yunhong na saktan ako? Kuya, binaba na niya. Hello, ang numerong tinawagan mo ay hindi umiiral. Lu Yunhong, bakit ang numero na tinatawagan ko ay walang signal? Sino ba talaga ang tinatawagan mo? Sino ba talaga siya? Lin Haoran, natatakot ka na? Kuya, kung ayaw mo sa akin bilang ampon, sabihin mo na lang ng diretso sa akin. Alis na lang ako sa pamilya Lin. Pero hindi mo dapat ginawa ang ebidensya at nag-hear ng tao para sirain ako. Huwag na ebidensya. Malalaman natin mamaya. Eka, may darating. Nandito ka na. Ikaw yung kausap ko sa telepono kanina? Ikaw? Impossible. Yunhong, sino siya? Kilala ko siya. Siya yung namatay sa aksidente 2 taon na ang nakalipas. Mukhang siya talaga yung nasagasaan. Paano nangyari ito? Impossible. Nagising ba yung patay? O baka naman? Hindi naman talaga nakapatay si Lu Yunhong? Impossible, patay na talaga siya noon. Nandun kapatid ko, nakita niya yung bangkay. Zhang Qiaotsu ang pangalan niya. Nakita ko mismo ang autopsy.
Hauran, okay ka lang? Masama ba pakiramdam mo? Ma, siguro natatakot lang si Hauran. Sa nangyari noong aksidente. Lu Yunhong, nagdala ka. Ang taong kamukha ng namatay noon. Para takutin kami. Ano ba talaga ang gusto mo? Ginagawa ko lang sa'yo ang ginawa mo sa akin. Hello, police. Mag-report ako. Nandito sa amin. Ang mamamatay tao. Hindi. Linhauran, huling pagkakataon na to. Sabihin mo sa lahat ang totoong nangyari noon. Huwag kayong lumapit. Huwag. Hauran, kalmahan mo. Napatay ko na talaga siya noon. Nagbibiro lang si Lu Yunhong. Alam mong duwag ako. Malaki ang epekto sa akin. Nang nangyari noon. Ngayon, may dala ka pang tao para takutin ako. Ano ba? Yunhong, ayaw niyang aminin. Huwag kang magtaka kung bakit ako magiging malupit. Sino ang tumawag ng pulis? Ako ang tumawag ng pulis. Siya ang pumatay. Hindi ako. Hindi ako. 2 taon na ang nakalipas. Ang nabangga mo ay ang kambal kong kuya. Nakatago ako noon sa mga palumpong. Nakita kong nakahandusay ang kuya ko sa lupa. Dumudugo ng malakas. Si Yunhong ang unang naglapat ng pampigil sa sugat. Habang ikaw, dumasdos mula sa driver's seat papunta sa passenger seat. Ikaw ang pumatay sa kuya ko. At ipinasa mo ang kasalanan kay Yunhong. Nang dumating ako sa lugar ng pangyayari, siya ang nasa labas, si Hauran ang nasa passenger seat. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Xiaoshan? Si Linhauran, ang palihim na pumasok sa passenger seat. Paano nangyari ito, Ma? Si Hauran ang nakabangga at ipinasa ang kasalanan kay Lu Yunhong. Pinalitan na nga niya. Ang buhay ni Lu Yunhong, pinakulong pa. Talagang malas na malas si Yunhong. Nang makilala siya. Yunhong, hindi ko akalain na napakaraming hirap ang dinanas mo sa pamilya Lin. Yunhong, huwag kang mag-alala. Pananagutin namin ang lahat para sa iyo. Hindi ako ang nakabangga. Lu Yunhong, kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo sinabi noon pang 2 taon? Bakit ngayon mo lang sasabihin? Bakit ngayon lang? Kahina-hinala talaga. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo sinabi ang totoo sa korte noon? Dahil sa mga tunay kong magulang. At sa kuya ko. Sa ate ko. Ano ba ang ginawa ninyo sa akin? Kami. Huwag kang matakot, paninindigan ka rin ng pamilya Su. Pagkatapos ng aksidente sa kuya ko, nadala ako sa ospital. Nalaman ko na lang, si Yunhong pala ang naparusahan. Agad akong pumunta sa pamilya Lin para sabihin ang totoo. Ngunit hindi ko inaasahan. Bilang pamilya ni Yunhong, ay pinipigilan nila ako ng paulit-ulit. Pinagbintangan pa akong baliw at ikinulong sa isang mental institution. Noong taong iyon, 16 na taong gulang pa lang ako noon. Hauran. Hindi ba sinabi mo sa akin na may laging sumusunod sa iyo? Pinapunta mo ako para patayin siya. Bakit siya ang napunta sa mental institution? Kuya, hindi ako. Naalala ko na. Sa loob ng 2 taon. Isang beses lang ako kinontak ni Yunhong para sunduin ang isang tao mula sa mental institution. Ikaw iyon. Ako. Noon, sinabi ni Yunhong na hindi pa tamang panahon. Pinaghintay niya ako. At naghintay ako ng 2 buong taon. Kasalanan ko lahat ito. Kung nagganong lang sana ako ng higit pa noon, hindi ka sana nakakulong ngayon, Hauran. Ano ba talaga ang nangyari? Lu Yunhong, kung alam mo ang totoo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo lang sa akin ang totoo, hindi ko gagawin ang ganitong mga bagay. At lalong hindi kita ipapakulong. Kung sinabi ko sa iyo ng mas maaga, maniniwala ka ba sa akin? Kahit sabihin ko sa inyo ng maaga, maniniwala pa rin kayo sa kanya, Linhauran? At hindi sa akin. Kung hindi kayo, ang pamilya Lin ang naninikil at nagpilit. Kung hindi nyo ako ginamit laban sa pamilya Lu, hindi kailangan maliguli para sa pamilya Lin. O para kay Linhauran, para kay Xiaotian. Lahat ng ito, kasalanan ng pamilya Lin kaya ninyo yan. Sa mga nakaraang taon, si Lin Hauran, para baliktarin ang katotohanan, gumawa ng maraming kasuklam-suklam na mga bagay. Ngayon, malinaw na ang ebidensya. Maaari na ninyong siyang arestuhin. Huwag. Bitawan ninyo ako. Alam ni nanay na kasalanan ni Hauran ito lahat. Hindi namin sinaliksik ng mabuti. Nagdusa ka dahil sa amin. Pwede bang, dahil magkakamag-anak tayo noon, patawarin mo na si Hauran sa pagkakataong ito? Pwede ba? Tita Lee, matagal na tayong hindi magkakamag-anak. Hindi magkakamag-anak? Lu Yunhong, wala ka bang konsensya? Ikaw ay nasa kulungan.
sa loob ng 2 taon. Pero ang pamilya Lin, gumastos din naman kami para sa iyo. Ang nawala lang sa iyo ay 2 taon ng kalayaan. Hindi ba't namumuhay pa rin kayo ng parang mga prinsip? Anong pinagtatawanan mo? Sabi mo sa bilangguan ako namumuhay parang prinsipe. Akala mo sa bilangguan inaalagaan ako. Masaganang pagkain at inumin. Hindi ba ganun? Ang pamilya namin sa Yuncheng, kahit papaano mayaman, paano ka namin pababayaan na maghirap sa bilangguan? Paano ka namin pababayaan, ganyan ba? Ito, noong bagong dating ako sa bilangguan. 3 araw akong hindi kumain. Dahil lang sa kalahating tinapay na inagawan ko. Tinuhog nila ang braso ko ng chopstick. Ito naman, 2 taon, habang binubugbog nila ako. Nakaganti ako kaya pinatungan nila ako. Sinira ng piraso ng plato. Sabi ng doktor, kaunting-konti na lang. Napuputol na ang tendon ng kamay ko. At ito pa. Nakatulong ako para mabawasan ang sentensya. Malapit na akong makalaya. Ngunit gabing-gabi binugbog nila ako. Tinuhog nila ang baywang ko ng pako na itinago nila. Nabasag ang bato, muntik na akong mamatay doon. Ano pa ang gusto ninyong marinig? Sa ilalim ng damit ko, may mas masahol pang mga sugat. Secretary Chen, imbestigahan mo agad. Gusto kong malaman, paano nila pinagmalupitan ang anak ko sa bilangguan? Si Yunhong ang prinsip ng pamilya Lu. Pinakamamahal na anak, laking ginhawa. Hindi kailanman nagtiis ng hirap. Ang pamilya ninyong Lin. Ganito ninyo tratuhin ang sarili ninyong anak? Papabagsakin ko ang pamilya ninyong Lin. Wen Huechong, nag-abot naman kami ng pera. Pero bilangguan yun. Wala kaming control doon. Ayaw naming mangyari ang mga ganyan. Anak ko rin naman si Yunhong. Anak ka ng pamilya. Hindi ko alam kung naintindihan nyo, pero ito. Tiyak na ito ang gusto ni Lin Haoran. Hindi gawain iyan ni Haoran. Nitong 2 taon sa bilangguan. Madalas ka namang dinalaw ni Haoran. Nakalimutan mo na ba? Dalaw? Para lang makita. Kung nagbunga ang perang ginastos niya. Kuya, nitong 2 taon, para lang hindi masaktan ang mga magulang. Kaya ikaw ang pumalit sa bilangguan. Nitong 2 taon. Nag-alaga ako sa mga magulang mo, kahit walang gantimpalay may kontribusyon pa rin. Kumusta na ang investigasyon? Sir, malinaw na po. Noong 2 taon sa kulungan niyang master, may nagbayad para siya'y pagmalupitan. Si Lin Haoran ng Lin family ang utak. Hindi ko inasahan na ganun pala ang Lin family's 4th young master. Napakawalang puso naman. Huwag kang mag-angking, mangal. Isang hamak. Pinalaki siya ng Lin family ng may ginhawa. Pero gusto pa niyang patayin ang tunay na anak nila. Ganyang tao. Talagang kaibig-ibig. Lin Haoran. Ayoko lang kayong mawala. Dahil ba sa takot, kaya ganyan kakabangis? Kuya, sinabi mong ako ang pinakamamahal mong kapatid. Maniniwala ka sa akin, di ba? Ang hindi mo dapat ginawa ay ang makalimutan na. Lu Yunhong, ang tunay kong kadugo, ang kapatid ko. Tatay. Tatay, pakiusap, iligtas mo ako. Walang utang na loob. Bulag ako noon at naniwala sa kasinungalingan mo. Haoran. Mali ka ng mali. Hindi mo dapat ginawa ng malang konsensya. Ang saktan si Yunhong. Mali? Anong mali ko? Ang pagdating ni Lu Yunhong, ang sumira sa buhay ko bilang bunso ng Lin family. Ginawa akong batang ulila, walang nagmamahal. Inay, pangako kong manatili sa piling mo. Sa Lin family magpakailanman. At ganyan pa ang masasabi mo. Bakit hindi ko masasabi? Ayo ang may kasalanan. Ayong 4 ang nagpalit sa amin. Ayo ang dapat magbayad. Saksi, walang utang na loob. Mas mahal pa kita kaysa sa sarili kong anak. Pasay kabubuti ko, ako'y instrumento lang ng Lin family para magyabang. Sinong makapagpaparangal sa Lin family? Siya ang paborito. Ako'y isang manika lamang. Isang piyesa. Ikaw. Ikaw ang pinaghandaan naming anak ng Lin family. Paano mo nagawa ang lahat ng kasamaang ito? Si Yunhong ang tunay naming anak.
Yunhong. Naghirap ka talaga. Nasasaktan ang puso ko para sa'yo. Ganito na lang. Magpakasal na kayo ni Linyu agad. Alagaan ka niya ng mabuti. Nadaya rin ang mga magulang ko ni Lin Haoran. Sana mapatawad mo pa sila. Natanggap ko ang paghingi mo ng paumanhin, pero hindi ko sasabihin okay lang. Hindi rin ako mag-iisip tungkol sa pagpapakasal. Pero yung trabaho, hindi mo naman tatanggihan yon, di ba? Sulin niyo sa susunod na 3 buwan. Itayo ko ang sarili kong kumpanya ng live research. Mag-ingat ka, baka maagaw ko ang negosyo mo. Dahil kaibigan kita, tinulungan ka ng nanay ko. Sayang, hindi mo pinahalagahan. Pero hindi ako susuko. Anak, huwag kang malungkot. Hindi bagay sa'yo si Sulinyo. Mayroon pa tayong 8. 8 pa. Ma, patawarin mo na ako. Bata ka, halika na. Si Lu Yunhong, ampon ng pamilya Lu, ang nagtatag ng AI Test Group, at ngayon. Kinakatawan ang Longguo, nanalo ng International AI Competition. Ayon sa ulat, ang grupo ay nakamit ang malaking tagumpay sa pananaliksik ng AI project. Ang karangalang ito, dapat ay sa pamilya Lin. Hindi si Lu Yunhong yan. Ang mga karangalang ito ay para lang sa kanya at sa pamilya niya.